Praise God. Good morning po mga kapatid. Kumusta po tayong lahat? Kumusta ang sekreto natin? Hindi na nakalimutan. Hindi na naalala. Get close to Jesus. Yan ang sekreto natin to go through everything. Get real close to Jesus. So sa pagkakataong ito, pag-aaralan po natin ang parable of the wedding feast. Sorry, medyo... So, ang parable of the wedding feast is makikita sa Matthew 22:1-14. So, basahin po muna natin. Matthew 22:1-3, Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like the king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet.' Verse 5, but they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them." Verse 7, the king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find." Verse 10, so the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He said, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" Then the man was speechless. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." Verse 14, "For many are invited, but few are chosen." Father God, salamat po sa umagang ito. Thank you, Father God, for the honor of being invited, Father God, sa feast mo, Father God. We ask, Father God, we ask the Holy Spirit to open our hearts with the ministry of your words and tulungan mo po kami na maintindihan ang katotohanan ito, Father. In Jesus' name, Amen. So, ang umpisa natin mula sa verse 1. Papasadahan ko lang po itong verse 1-10 and magpo-focus tayo sa 11-14 kasi yun yung medyo kailangan natin sa present times. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Muling sa verse 1, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Yung talinhaga is parable. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki." Yung hari dito is referring to God the Father. Tapos yung anak is referring to Jesus. Ang wedding banquet, ito yung metaphor for salvation, yung eternal fellowship. Ito yung joyful celebration in God's kingdom. Yun yung wedding banquet, yung kainan, kumbaga. Dinner o lunch, depende sa schedule ng wedding sa totoong buhay. So, this banquet is a picture of great feast to which lahat po tayo ay inimbita. Sa verse 3, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit walang dumalo.
Walang dumalo doon sa sa invitation ng hari. Ang mga servants dito ay sila yung mga propeta ng Panginoon throughout the history. Kasama si John the Baptist at kanyang mga disciple ni Jesus. Yung invited na mga tao, sila yung people of Israel. Sila yung people of Israel. Yung mga Israelites, sila yung kauna-unahang naka-receive ng invitation na ito. So, but they refused to come. Na-refuse ng mga Israelites yung invitation ng ating Panginoon. So, ito ay pinapakita din dito yung widespread na rejection ng mga Israelita sa ating Panginoon. Kahit ngayon, alam natin na konti pa lang sa mga Israelites ang talagang naniniwala sa ating as Jesus as the Messiah. Kasi iba talaga pinapaniwalaan nila. So, they have the right to come, but they refuse to come. Verse 4, muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at ang kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat. Halina kayo. So sa verse na to, pinapakita talaga ng Panginoon ang kanyang patience at persistent grace. Kasi gusto nga niya is ma-save lahat, ma-invite lahat. So, nagpadala siya ng mga bagong mensahero. Para maabot ang mga tao. So, dito rin makikita natin na kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. Dito pinapakita yung cost and value. Parallel ito sa sacrifice ng ating Panginoon. Ganito ka-immense yung invitation sa kingdom ng ating Panginoon. Verse 5, mabilis. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. So, ang rejection dito sa invitation ng ating Panginoon is not hostile. Pero sa present time, ito yung medyo preoccupied tayo sa mga worldly things. So, the people, ang mga tao ay very busy sa kanilang worldly lives and personal concern to accept the invitation of God. So, i-illustrate natin kung ano ba itong mga farm at business in modern times. Sa modern application, itong mga farm business is ito yung, alam mo na, mga trabaho natin, mga ginagawa natin sa araw-araw na nagiging priority natin instead of God. So meron dito yung overcommitted professional. Ito yung tao na priority talaga niya ang kanyang trabaho. Long hours, networking, mas priority niya ang kanyang trabaho kaysa sa spiritual life. So yung trabaho niya o business niya, yun yung farm niya. A busy parent. Sino mga parents dito? Minsan, ang buhay ng isang parents, lalong-lalo ng mga nanay, nakukonsume ng daily chores sa bahay. Bantay sa bata, ayusin yung mga pag-aaral nila. Alam na natin yan, parent na tayo. So, managing the household, family obligation became their business or farm. Ito yung reason. Sabi dito, sa halip pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. So, yung bukid represents yung number 1 na sinabi ko, yung job. At yung
pangalawa, yung sa parents, yung minamanage niya ang household niya. So, rejection, nire-reject nila yung invitation ng mga mensahero. Yung mga hobbyist, mahilig mag-travel. Mas priority pa mag-travel kaysa sa pumunta sa katawagan ng ating Panginoon. So, the main point na sinasabi dito is they paid no attention. Kaliwali lang. Kaliwali. Pagka sinabihan ka pagka may mga nag-invite sa atin, kaliwali lang lagi. So, sa verse 6, sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. So, dito medyo violente na yung yung rejection nila. Na nakikita, ito yung, ang nire-represent nito is yung mga persecution ng mga apostles dati. 'Di ba kahit saan binubugbog sila, ini-stone sila. Pagka binasa natin yung Bible, makikita natin kung paano kagrabe ang persecution sa mga lalo-lalo na sa mga mensahero ng ating Panginoon. So very hostile ang persecution noon. Ito yung sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Nangyari ito sa mga apostoles during Bible times. Actually, hindi lang sa mga apostoles, lahat ng mga Kristiyano noon. So, di ba naiisip nyo ba na yung tao minsan, sobrang busy sa ating ginagawa, hindi natin nabibigyan ng magandang time ang Panginoon. Meron tayong right to the kingdom, meron tayong karapatan sa kingdom of God. Meron tayong karapatan sa presence of God. Pero, yung iba ay hindi interesado. Pagka sinabi ng pastor ganito, hindi sinusunod, or kung ano pa man na mga magagandang katuruan, hindi sinusunod. So, sa verse 7, sinabi dito, galit na galit ang hari. Pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. So, this verse serves as a warning of divine judgment. Yung the army and destruction of the town are prophecy of the Roman destruction of Jerusalem. Nangyari na po ito noong AD 70. Pero mangyayari pa lang sa atin. Galit na galit ang hari, pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. So, ito nagsisignify ng consequence. Pag patuloy natin nire-reject ang ating Panginoon. Pagpatuloy nating nire-reject ang ating Panginoon. Ito yung magiging consequence. So, ang hari dito sa talinghagang ito ay paulit-ulit na nagpapadala ng mga paanyaya. So, sa anong paraan ba? Meron akong katanungan. Sa anong paraan kaya pinalawig ng Diyos ang kanyang paanyaya para sa kaligtasan natin? Sa anong paraan natin naranasan ang paanyaya ng ating Panginoon? At tinanggap ba natin ito ng buong puso? Sabi dito sa Romans 1:20, mula pa ning likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala silang maidadahilan pa. So, ang invitasyon ba ng Panginoon sa atin ay nakikita natin through yung ginawa ng ating Panginoon. Nakukonvict ba tayo doon na ang Panginoon is Panginoon talaga? Dahil pagising pa lang natin, paglabas natin, makikita natin yung mga ginawa ng ating Panginoon. So, dapat nakukonvict na tayo dyan na ang Panginoon is Panginoon. Very powerful, authority, lahat nasa Kanya. Or,
sa pamamagitan ng ating konsensya at moral na batas na nakasulat sa ating puso. Sabi dito sa Romans 2:14-15, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito ay naging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kuminsan sila'y sinusumbatan nito at kuminsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. So, minsan, ang katawagan ng Panginoon ay through the konsensya. Nafe-feel natin yan sa ating puso. Na kung mayroon tayong ginagawang tama, alam natin na tama. At kung mayroon tayong ginagawang mali, is alam nating mali. Or sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita sa Biblia. Ito ba yung sa ganitong paraan ba kayo na-invite ng Panginoon sa kanyang wedding feast sa pamamagitan ng salita ng Biblia? O kaya sa pamamagitan ng mensahe, yung sa preaching, that is invitation also. Sa pamamagitan ng pangaral at pagkumbinsi ng banal na Espiritu. Nangungusap sa iyo ang Holy Spirit, invitation yan. Huwag mong i-reject. Sa pamamagitan ng mga pangyayari at sitwasyon sa ating buhay, maging ito man ay mabuti o masama. Minsan ang invitation ng Panginoon is true kung ano yung nangyayari sa atin. Masama man ito o mabuti, pero hindi natin alam, indirect yun na invitation ng Panginoon sa atin na umattend tayo. Mamaya may intindihan niyo ito ng wedding feast. Or sa pamamagitan ng iba pang mananampalataya at pakikisama sa simbahan. So minsan, yung invitation sa atin, alam ko na invite na tayo, tinanggap na nga natin. Pero pwede niyong i-share ito. So minsan, ang invitation sa atin is through yung meron tayong nakakausap, lalo-lalo na sa simbahan. So, sa verse 8, pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Sino ba yung mga hindi karapat-dapat? Yung mga nag-reject. Yung mga nag-reject ng invitation. Pumunta kayo, sa verse 9, pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makikita nyo. Dito makikita natin na nawala na yung patience ng hari. At yung invitation niya, in-extend na niya sa lahat. Mabuti man o masama. So, dito pinapakita na ang invitation ng salvation is hindi lang para sa mga Jew, kundi para rin sa atin, ng mga Gentiles. Verse 10, so the servant bought in everyone they could find, good and bad alike. Ito yung sinasabi ko, lahat ay in-invite. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasal. So dito, napuno na ng mga ininbita na tao through the messenger. Nakikita natin dito na lahat ay inanyayahan regardless of their past. Good and bad, makikita natin na ang salvation is open for everyone. Verse 11, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin.
nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. So, ang pinapakita dito is during the judgment, yung inspection ng hari is nire-represent ito ng final judgment. So, yung tao na walang proper wedding clothes, nagsisimbolize ito ng someone na inaccept niya yung invitation, inaccept niya yung invitation sa kingdom, sa wedding feast pala, pero walang nangyayari sa kanyang buhay. So, yung lack of attire ng tao na ito, yung hindi siya nakasuot, pag-aaralan natin yan mamaya kung ano yung sinusuot na yon para maging worthy ka sa kingdom of God. So, itong tao na ito pumunta sa isang kasalan na hindi nakadamit ng proper na damit pangkasalan. Kaya, nung unang panahon, ito ay parang rejection sa ano bang tawag dito? Rejection sa provision ng hari. The proper clothes represent the righteousness of Christ. Pag-aaralan natin ulit mamaya-maya lang, which is given to believers through faith. Verse 12, tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi makasagot ang tao. Kasi binigay na nga sa kanya, hindi siya sumunod, at guilty siya. So, there is no excuse sa judgment ng ating Panginoon pag tayo ay ginudge. Verse 13, kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, talian niyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya, manggagalit ang kanyang mga ngipin. So ito yung representation ng ating eternal separation from God. Siguro self-explanatory na itong, dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang mga ngipin. Yung iba nag-i-enjoy sa wedding feast, yung isang tao na ito, itinapon sa labas at dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. And finally, sa verse 14, pagkatapos nito sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So ito yung conclusion ng ating talinhaga sa umagang ito. Many are invited. Everyone, lahat tayo is offered salvation. Lahat po tayo. Few are chosen. Hindi ito pinili. Ito yung the chosen are those who truly accept God's grace and are transformed by it will enter the kingdom of God. So, sila yung nag-respond sa invitation ng Panginoon. Sila yung mga bisita na nag-respond sa invitasyon ng ating Panginoon. So, balikan natin yung verse 11. Sabi dito, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang hindi nakadamit pangkasalan. From verse 1 to 10, makikita natin dito na sa storya, sa talinhaga, is very abundant ang grace ng Panginoon. Nag-extend pa nga siya ng invitasyon kasi hindi dumating yung mga naunang mga in-invite. So, in-invite niya dito ang bad or good from the street para ma-feel lang yung banquet niya. So, ito yung very powerful representation na sinabi ko nang kanina, ang salvation ng Panginoon is open to all. Hindi mo pwedeng sabihin na itong tao na ito masama. Hindi siya karapat-dapat sa katawagan ng salvation. No, lahat ay ang invitation para sa salvation is open po sa lahat.
So, nung unang panahon, ang host, sila yung nagbibigay ng susuotin para sa isang royal feast. To refuse to wear the garment was a sign of contempt and insult to the king. So the man didn't just forget his clothes, he willfully rejected the gift. So ano ba itong Ano ba itong damit pangkasal? The wedding garment is a symbol of the righteousness of Christ, which is received by faith. So, ang wedding garment na suot-suot natin, pag nakilala natin ang Panginoon, ito yung represents the fruit of a transformed life. So, ano ba itong righteousness of Christ? Number one, sometimes it is often called the Great Exchange. So, ano ba itong Great Exchange? Yung kasalanan natin ay nilagay natin o binigay natin o kinuha ng ating Panginoon. At yung katuwiran ng ating Panginoon, yun yung binigay niya sa atin. Yun yung righteousness of Christ. Or, it is a legal declaration, an oath or testimony. Ito yung justification. Number 3, transformative power experienced through the Holy Spirit, which is also called the sanctification. So, tingnan natin itong number 1, the great exchange. Our sin is imputed to Christ. Mahirap itagalog yung imputed na tiningnan ko kanina. Pero gamitin na lang natin yung term na kwan. Yung parang kinuha ng Panginoon yung ating kasalanan. Kasi alam naman natin na ang Panginoon was perfectly sinless. So, He took upon Himself the guilt and punishment of our sins. Siya yung kumuha ng galit ng ating Panginoon na dapat ay para sa atin. And His righteousness imputed to us. In return, yung perfect na katuwiran ng ating Panginoon, sinless obedience ay ibinigay naman sa atin. So, God now sees us not in our sin, but as having the perfect righteousness of Christ. Kung naalala niyo yung lesson dito dati, na in Christ. So, justification, the legal declaration, justification. Ang ibig sabihin nito, dineclare na tayo ng Panginoon na righteous. Not because kung ano yung ginawa natin, but because the perfect righteousness of Christ is credited to us by faith. We have a new standing with God. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito yung sinabi ko kanina na wedding garment. Ito yung suot-suot natin. Ang suot-suot natin, righteousness of Christ. Philippians 3:9. At lubos na makipig-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, pinapakita dito na ang nagbigay sa atin ng righteousness is yung sa pakikisa sa Kanya ay ang Panginoon. So, paano ba natin iintindihin yung justification? Or ang justified is as if we never sin. Parang hindi talaga tayo nagkasala. How do we understand justification by Christ's blood? So, Romans 5:9.
Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? So, ito yung mga atonement for sin. Bayad sala. Christ's death symbolized by His blood is a sacrifice that pays the penalty of human sin. Yung justification is not about the person becoming sinless, but about God declaring them righteous because of the Christ's perfect life and atoning to death. So wala talaga tayong ginawa. Yung righteousness of Christ, wala tayong ginagawa dyan. Binigayan sa atin ng ating Panginoon. Sanctification, yung number 3. Sanctification is the ongoing process of being made holy and more like Christ. It is a work of Holy Spirit in the life of a believer, transforming their character and conduct. So sanctification is the process of Holy Spirit making us holy in practice. Ano ba ang sanctification sa sa Tagalog? Pagpakabanal. So ito yung process na kailangan nating gawin. I mean, ginawa ito ng Holy Spirit pero kailangan din meron tayong response. So ano ba yung mga key aspect of sanctification? The Holy Spirit is the agent of transformation. Number 2, sanctification is both a gift and a process. The goal of sanctification is Christ-likeness. So the Bible makes it clear that the Holy Spirit is the primary force behind this change. He indwells the believer, empowering them to overcome sin and live righteously. Sabi dito sa Romans 8:4, ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Galatians 5:23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23, kahinahunan at pagpigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So ito yung sanctification. Nag-gets nyo ba o medyo malabo? Yung righteousness of Christ na nagre-represent ng wedding garment na sinita nung hari, bakit hindi ka nakasuot ng wedding garment? Yung wedding garment na tinutukoy is ito na yung sinasabi ko. Yung sanctification, justification, yung kailangan mangyari sa buhay natin kung nakikiisa tayo sa Panginoon. Kasi kailangan, ang makita ng king is yung righteousness ng Panginoon. Yun yung makita, yun yung suot-suot natin. Hindi yung righteousness natin. So, dito sa number 2, sanctification is both a gift and a process. So, while God initiates and empowers sanctification, it also involves our active cooperation. Kailangan nating pumili na mag-submit tayo sa Holy Spirit, sa leading ng Holy Spirit, and put off sinful behavior. So, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo
upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So dito makikita natin ang partnership between our effort, work out our own salvation, and God power, for it is God who works in you. NIV version. Therefore, my friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, you will to act in order to fulfill His good. So itong verse na to, it doesn't mean na na-earn natin yung salvation nila natin by doing good works. The Greek phrase work out is meaning to bring to completion, to accomplish, or to carry out to the end. Kailangan sa time na nakilala natin ang ating Panginoon at na-transform tayo, hanggang end na yan. Hanggang end. Hindi pwedeng 2026 ay nasa world na naman tayo, 2027 nasa Panginoon na naman tayo, 2028 nasa world na naman tayo. Ito yung sinasabi na continue to work out for your salvation. It refers to the process of living out the salvation that God has already been given, not earning it. So, halimbawa, binigyan ko si Kuya Otto ng concert ticket sa Metallica. Sold out na. Binigyan ko si Kuya Otto ng concert ticket. Sa tingin nyo ba yung concert ang pupunta sa kanya? Di ba nag-effort siya na pumunta sa venue. Nag-effort siya na pumila dahil sa entrance hanggang makarating siya ng concert. So, ito rin yung same way na work out for your own salvation. Binigyan ka na ng ticket, pero para makapunta ka doon sa venue, ay galaw-galaw tayo. Working out your own salvation is how you live out the new life that has given to you. Ito yun. Sa Ephesians 4:22-24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na sisira dahil sa masamang pagnanasa. 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, na nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, itong passage na to ay metaphor of putting off old clothes and putting on new ones. So, which is parallel to the garment, yung wedding garment. So, ano ba yung ibig sabihin ng put off old clothes? Putting off the old clothes means actively getting rid of your old sinful nature and habits. Ano-ano ba ito? These clothes represents, few lang ito, yung lying, pagsisinungaling, anger, greed, and other ungodly behaviors. So, ito po ay deliberate o kailangang sinasadya natin and continuous choice to reject this part of all of your old self. So, i-reject natin yung old us. Iwanan na natin yung na yun. What does it mean to put on new clothes? Putting on the new clothes means actively embracing your new nature in Christ. So kung naalala nyo yung sermon na dati dito na in Christ,
ang approach ni Apostle Paul sa Corinthians, kasi medyo magulo yung Corinthians, is hindi niya kinondem yung Corinthian. But sinabi niya kung ano ba tayo in Christ. Ganon din dapat tayo sa ating araw-araw na ginagawa. Once na tinanggap natin ang Panginoon na siyang ating tagapagligtas, the old is gone. Nawala na yung old mo. Bagong ikaw na. So, ano ka ba ngayon? Paano ba dapat ako kikilos kung in Christ ako? Paano ba dapat tayo mamumuhay kung in Christ tayo? Basa tayo ng Bible. Nandoon lahat yan. Hindi na kailangan i-condemn ang bawat isa. Isipin na lang natin, halimbawa, dati isa kang makasalanan. So, nagkaroon ka ng girlfriend. Manginginom ka halimbawa. Yung girlfriend mo, ayaw ng isang tao na umiinom. So, parang ganon yon. Ano ang ginawa mo na? Dahil in girlfriend ka na. Bago ka na. So, we can't bring our old sinful nature into our new life with God. The new clothes aren't just for show. They are meant to be used daily as we live our lives for God. The old clothes are set aside, and the new uniform is worn daily as they live out with their new. Ang question kasi is, the question is, are we wearing the wedding dress given by the host? Sinusuot ba natin yung righteousness of Christ? O hindi natin naintindihan yung kung ano yung righteousness of Christ? Teka, shortcut mo na lang. Medyo mahaba kasi ito eh. Punta tayo sa verse 12. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasal? Hindi nakasagot ang tao. So kung nakatanggap tayo halimbawa ng isang imbitasyon, ng isang okasyon, lalo na kasalan, binabanggit dyan sa invitation yung attire or yung dress code. Minsan nakalagay dyan formal. O nakalagay, strictly formal. Ano pa, semi-formal o casual lang. So, ang lumalabas sa verse na ito, ang taong ito na pumunta sa kasalan ay hindi nakadamit pang kasalan. Hindi niya sinunod kung ano yung required na attire sa okasyon na yon. So, kung sinasabi mo na tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas mo, hindi na ang katuwiran mo ang suot-suot mo. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ as your tagapagligtas, as your Savior, so hindi na yung sariling katuwiran mo ang suot-suot mo, kundi ang katuwiran ng, ano ang suot-suot natin? Ang katuwiran ng ating Panginoon. It is the righteousness of Jesus Christ. So ito yung imputation of righteousness. Yung righteousness ng Panginoon is binigay sa atin. Yung kasalanan natin, binigay natin sa Panginoon. Ito ay gawa ng, walang ibang gumagawa nito kundi ang Holy Spirit. Pwede bang tumayo ang mga praise team? Praise team, ushering team. Nakita ko naka-uniform kayo eh. Kuya Otto, tumayo ka. Yan. Halimbawa, ito yung mga invited sa wedding feast.
Ito yung mga invited. Yung mga nakakulay, anong kulay yan, Ate Jonah? Yung mga nakakulay brown, ito yung nakasuot ng righteousness of Christ. Si Kuya Otto, invitado, pero hindi niya suot-suot ang righteousness of Christ. Kaya kitang-kita siya, kaagad sabi niya, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit na pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kasi binigay na to ng Panginoon sa atin ang mag-response ka na lang. Salamat po. So, yun nga, nakita natin na ang ushering team tumayo, pare-pareho sila, invited si Kuya Otto at lahat ng ushering team. Pero, ang nag-respond lang talaga, ang nakasuot ng righteousness of Christ ay yung mga naka-brown. At kitang-kita ka kaagad sa inspeksyon sa final judgment ng hari, sa inspeksyon ng hari, kitang-kita kaagad yung mga hindi nakasuot ng righteousness of Christ. So ano ang ibig sabihin nito? Patawarin niyo ako. Ano ibig sabihin nito? In this very hall, dito sa ANCF, sa hall natin, there is a strong chance na baka iniisip natin is Kristiyano tayo. Ngunit hindi pala talaga tayo Kristiyano. Minsan, kumakanta tayo, wow, grabe ang praise and worship. Grabe mag-serve sa ministry. Walang absent sa Bible study. Lahat ginagawa. Ngunit, pag tiningnan ka ng ating Panginoon Diyos, ito ang sasabihin niya sa iyo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ano ang ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na uma-attend tayo ng church, uma-attend tayo ng sermon every Friday dito sa ating hall o kahit saang Christian church, totoong Christian ka na. Hindi ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na yung father and mother mo is Christian ka na rin. So, walang ganon. Hindi ibig sabihin na ang friend mo is Christian, is true Christian ka na din. Hindi. Kaya nga, kailangan suriin po natin ang ating puso. Tingnan natin ang ating puso. Dahil baka ang suot-suot natin ay hindi ang katwiran ng Diyos. Baka ang suot-suot natin ay hindi ang righteousness ni Jesus Christ, kundi ang suot-suot natin ay sarili nating katuwiran. Verse 22:13, sorry, mali yung kwan. Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, talian niyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. So itatapon na siya sa labas, sa kadiliman. Bakit kailangan pa siyang talian? Bakit kailangan pang italian ang kamay ng tao na ito? Bakit kailangan pa talian ang kamay at paa ng taong ito? Samantalang itatapon na rin lang naman siya sa labas. Anong kuwan nyo? Bakit kailangan talian pa siya? Kasi pag tinali ang kamay at paa mo at itinapon ka, means hindi ka na makakagalaw. Ibig sabihin, during the judgment, at naitapon ka, isa ka sa naitapon dito sa darkness, eternal separation of Christ, nandoon ka na forever. Ito yung sinasabi. Wala ka na magawa eh. Ito yung representation ng talian niyo ang kanyang kamay at paa. Wala nang chance.
Ngayon ang chance natin. Once na naitapon tayo during the judgment, wala na, hindi na tayo makakalabas. Nakatali na ang paa at kamay na, paano ka pa makagalaw? Hindi literal, representation. Kaya, ang warning lagi is sa parable na ito, suriin natin ng mabuti ang pagtanggap natin sa ating Panginoon. Genuine ba ang pagtanggap natin? Or superficial lang, yung mababaw lang, pakitang tao lang. Kaya, sa verse 14, for many are called, but few are chosen. Pagkatapos dito, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Does this mean that God chooses only a few? Namimili lang ba ang ating Panginoon? And yung iba, wala nang chance? No. This verse is not about predestination or damnation, but about the nature of our response. Yung response natin sa invitation, yun yung chosen. The Greek word translated as called in Matthew is kletos. It means called or invited. It refers to the universal invitation of the gospel to the gospel. God's call is for everyone. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo tinawag. Kasi nadaanan natin kanina, masama o mabuti, ay tinawag. Ito yan. Pupunta kayo sa pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makikita ninyo. So, lahat tayo ay in-invite sa wedding feast. So, ano na ang response natin? Busy ako. Kaliwali. So, chosen. The Greek word translated as chosen in Matthew 22:14 is eklektos, which means selected, pick out, or elect. The word chosen doesn't mean God arbitrarily picks people. Yung arbitrary means the basis of random choice. Hindi ganon yung ibig sabihin ng chosen. Yung namimili ang Panginoon na ikaw save ka na, ikaw save ka na. Hindi ganon ang ibig sabihin ng chosen dito. Instead, it means God selects or sets apart those who respond correctly to His invitation. Di ba merong laging invitation sa mga ministry dito sa ENCF? So, kagaya sa sa praise and worship team, lagi kaming open sa mga bagong gustong sumali sa praise and worship. Alam ko marami dito ang may gift of music. Kaya lang, pagka nalaman na kailangan pumunta dito every rehearsal, every Thursday, ay nagbaback out na. Kasi hindi genuine. Hindi genuine yung pagtanggap nila. So hindi sila chosen. Hindi sila chosen. Kasi hindi genuine yung response nila. Yun yung ibig sabihin ng chosen. Hindi dahil pinili kita, kundi yung response mo. Kaya ka naging chosen dahil yung response mo sa invitation ng Panginoon. Ito yung kanina pala, yung yung meaning ng chosen. Time na ba? So ano ang role ng Holy Spirit in both calling and the choosing as described in Matthew 22:14? So sa John 16:8,
Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. So, the Holy Spirit extends the call. Yung Holy Spirit ang nag-extend ang kletos. He gives the ability to respond. He prepares the chosen. Piniprepare ng Holy Spirit ang chosen, eklektos. And He seals the believers. So, itong talinhaga na to, what does this mean to our life? Number 1, a warning against superficiality. So, this verse is a profound warning to those who have heard the call. Narinig natin yung gospel, narinig natin yung good news, but hindi natin tinatanggap genuinely. It's a call to examine ourselves. Have we just been called into a social club or tradition or religious routine? Or we have been chosen by God because our hearts are truly yielded to Him. So, ang pagtanggap natin sa imbitasyon ng Panginoon is hindi yung kwan lang, yung pahapyaw lang. Kailangan ang pagtanggap natin sa Panginoon is genuine. Nakita nyo naman yung mga mangyayari during judgment, kung ano yung mangyayari kung tayo ay hindi truly natunggamanggap sa imbitasyon ng Panginoon. At hindi natin suot-suot yung wedding dress. A call to a deeper relationship. Yung chosen are not just believers, they are disciples. Yung believers, believe lang. Yung disciples, do the will of God. Ginagawa nila ang kautusan ng Panginoon. They are not just in church. They are living lives submitted to Christ's Lordship. It involves daily surrender. So, dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings." And yung number 3, a challenge to fulfill our calling. So we have been called. Tinawag po tayo. In-invite tayo sa greatest wedding feast. Ang kailangan lang natin is mag-respond tayo kung ano yung gusto ng Panginoon. Conclusion, God's invitation is universal. The invitation requires a response. Means kailangan mag-respond tayo sa imbitasyon natin. The importance of proper attire. Ito yung righteousness of Christ. Ang tandaan natin na i-remind ko lang ulit. Once na tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas natin, kailangan ang suot-suot na natin is yung righteousness ng Panginoon. Hindi na yung righteousness natin. Balikan nyo yung sermon ng In Christ, makikita nyo doon. Final judgment is personal. Hindi mo pwedeng i-reason out na, Lord, sa ANC po ako nagsisimba. O kaibigan ko si Pastor Al. Hindi pwedeng i-reason out yan sa judgment. Final judgment is personal. Kung ano ang ginawa mo sa sarili mo. Ano ba ang ginawa mo? Hindi pwedeng nakwan ka lang, parang kasi barkada po ako ni Kuya Otto, kaya kailangan i-save mo ako. Hindi pwedeng ganon. Final judgment is personal. Many are called but few are chosen. Marami ang tinawag pero konti lang ang nag-respond genuinely. So, God bless po mga kapatid. I hope na meron po tayong natutunan sa parable na ito po. Pastor Al?